Gusto mo ba or naiisip mong mag-alaga ng rabbit? Naisip mo ba na mag-alaga ng rabbit? Or gusto mo ba na mag-alaga ng rabbit? So, ang video na to ay para sa'yo dahil ngayon tatalakayin natin ang mga bagay na dapat umpisa pa lang alam mo na sa pag-aalaga ng rabbit. So, ngayon, ang una, dapat alam mo na ang rabbit ay hindi isang laruan na pwede mong iwan or basta na lang pabayaan. Pangalawa, ang rabbit ay nangangailangan ng maayos na tahanan. Kung hindi man free range ang maaari mong ibigay sa iyong alagang rabbit, maaari mo siyang bigyan ng malawak na kulungan. Nang sa gayon, ito ay makakatulong para siya ay maging masaya. Sumunod, ang ating alagang rabbit ay isang prey animals, kaya natural lamang na sila ay takot sa ating mga alagang aso at pusa. Kaya mahalaga na mabigyan natin sila ng security pagdating sa mga aso at pusa. Sumunod, sila ay isang plant-eater animal. So, ibig sabihin, hindi sila maaaring bigyan ng mga pagkain na ating kinakain o kinukonsumo. Hindi rin sila pwedeng bigyan kahit ito ay ating niluto. Sumunod, nangangailangan sila ng supply ng damo. So, dapat meron kang supply ng damo para sa iyong pagpapakain ng iyong rabbit dahil ito ay nakakatulong sa tiyan ng iyong rabbit sa maayos na pag-ikot ng digestive system ng ating rabbit. Bukod pa dito, ang damo ay nakakatulong para hindi humaba ang ngipin ng ating mga alagang rabbit. Sumunod, kailangan ng tubig. So, unlimited na tubig ang kailangan ng ating mga alagang rabbit. Para dito, may iwasan na magkaroon ng dehydration. Sumunod, gulay. Ang gulay ay pwedeng ibigay sa ating mga alagang rabbit, subalit ito ay 10% lamang. At saka, hindi po lahat ng gulay ay safe sa mga alagang rabbit. So, merong mga gulay kagaya ng fresh na kangkong at saka repolyo na maaaring makasama sa alaga nating rabbit dahil ito ay mataas sa water content na maaaring mag-cause ng biglaang pagkamatay ng ating mga alagang rabbit. Sumunod po dito, ang mga prutas. So, prutas ay maaaring maging treats sa ating mga alagang rabbit. Pwede mo itong gawing paraan para mas maging close ka sa mga alagang rabbit. Pero ang pagpapakain nito ay konti lamang, tikim lamang. So, ito ay 5% lang ng kanyang diet. So, kung ganon, maaari mo siyang bigyan ng apple, banana, or iba pa. Pero syempre, i-research mo pa din kung ano yung safe at hindi safe. Ganoon din sa gulay. So, sumunod, kailangan sa pagpapakain ng inyong damo, siguraduhin po natin na ito ay hindi natin ibibigay ng basa, walang insekto, at mas maganda kung ito ay na-air dry o napatuyo para maiwasan ang pagkakaroon ng biglaang sakit ng ating mga alagang rabbit. Mas maganda rin kung mabibigyan nyo ng feeds or pellets ang inyong alagang rabbit dahil ito ay makakatulong para madagdagan ng timbang ang inyong alagang rabbit. Bukod pa rito, makukuha nito ang kakulangang sustansya na maaaring i-provide ng inyong pellets. Kailangan mo ring tandaan na ang rabbit ay hindi kailangang paliguan dahil ito ay mayroong sariling kakayahan na makapaglinis ng kanyang katawan. Ilan sa mga katangian ng rabbit na dapat alam mo, una ay ang rabbit ay walang rabies. So kung maaari man o kung halimbawa man na ikaw ay makagat ng iyong rabbit, ito ay walang rabies. So sigurado na ikaw ay ligtas. So pangalawa, ang rabbit po ay napakatahimik lamang. So hindi ka mag-expect ng maingay sa iyong tahanan kapag ikaw ay nag-aalaga ng rabbit. Subalit, ang rabbit ay sinasabi nilang mayroong pagiging mabaho or mapanghi. Pero, ito ay nasa iyong pag-aalaga. Ang dumi ng rabbit ay hindi pumabaho. Ang mapanghi lang po dito ay ang kanilang mga ihi. So, kung malinis po tayo sa ating pag-aalaga ng rabbit, ang pagkakaroon ng amoy sa ating rabbit ay may iwasan. Naiwasan po ito kung ang inyong kulungan ay palagi nyo pong nalilinisan. Bukod po doon, kung mas marami pong damo ang inyong pinapakain sa rabbit, siya po ay hindi maamoy. Yun po ang mga basic na dapat yung malaman sa pag-aalaga ng rabbit. So kung kayo ay may mga nais pa pong itanong, comment down below. Thank you for watching, guys.